Isang pagtitipon ang ginawa sa mansyon ng mga Remington. Imbitado si Lauro dahil isa siya sa mga barkada ng anak ng mayamang angkan. Si Agatha ang nag-imbita sa kanya at ang kambal nitong si Aga. Hindi ang mga ito magkamukha, kaya bihira lang ang nakakaalam na kambal ang mga ito. Kung hindi rin kay Aga na kaibigan niya, hindi siya dadalo sa pagtitipo na iyon. Alam niya na may lihim na pag-ibig sa kanya ang dalagang si Agatha. Subalit dahil mataas ang respeto niya at ang layo ng agwat ng pamumuhay niya at ng dalaga, ay hindi niya pinagtangkaan na ligawan man lang ito. Hindi niya gagawin dahil nire-respeto niya ang pagkakaibigan nila ni Aga. Kahit anong pagpapakita ng motibo ni Agatha, ay hindi niya ito sinasakyan. Halos lahat ng kaklase imbitado sa kaarawan ni Agatha at ni Aga. Kaya sobrang saya ng gabing iyon. May disco, may inuman, at pinaka-highlights para kay Lauro ay ang kainan. Para sa mga katulad niyang mahirap lang ang buhay, ay isang napakasayang bagay ang makaharap sa isang buong lechon na baboy at napakaraming dessert. Lauro, magpapaiwan tayo mamaya ha. Mag-iinuman muna tayo. Total, wala naman tayong pasok bukas. Yaya sa kanya ni Aga. Aha, baka hanapin ako ni nanay. Nagtawanan ang kanilang mga kaklase dahil sa kanyang sinabi. Ano ba Lauro, 20 anyos na tayo. Magtatapos na tayo sa ating kolehiyo. Para ka pa ring batang paslit na takot hanapin ang nanay. Tanong ng isa niyang kaklase. Bigla tuloy siyang napahiya dahil sa sinabing iyon ng kanyang kaklase. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit tiyak siyang pagtatawanan lang siyang muli. Wala siyang magawa kundi ang magpaiwan at makisama na lang. Tiyak siyang hindi na naman siya titigilan sa kakabuli kung hindi siya magkasakay sa gusto ng mga ito. Farewell party na rin kasi daw iyon ng kanilang batch bilang pagtatapos ng kursong pharmacist. Kaya pharmacist din ang kinuhang kurso ng kambal. Sa kabila ng pagiging mayaman ng mga ito, ay dahil nagmamay-ari ang angkan ng mga ito ng napakaraming brands ng pharmacy sa bansa. 10:00 ng gabi nang magsimula ang kanilang tagay. Dahil hindi siya sanay sa inumin, ay binigyan lamang siya ng wine ni Agatha. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit pagkatapos niyang maubos ang isang kopeta ng wine, ay hindi na niya naipaliwanag ang init ng kanyang katawan. Sobrang pinagpawisan siya at nahihilo. Sakto ring naiihi siya kaya mabilis siyang tumungo sa likod ng bahay. Naiwan ang kanyang mga kaklase sa harapan ng hardin. Nahihiya rin siyang pumasok sa loob ng bahay para makiihi sa banyo. Kaya sa likod bahay na lang. Nakapikit pa siya habang hindi pa rin maintindihan ang init ng katawan na mayroon siya. Biglang pumasok sa isip niya na baka nilagyan ng gamot ni Agatha ang inumin na binigay nito sa kanya. Naku Agatha, masama ang balak mo sa akin, Anya. At pinilit na labanan ng antok. Kahit anong lamig ng simoy ng hangin, ay napakainit pa rin ang kanyang katawan. Pagdilat niya ng mga mata, ay biglang bumungad sa kanyang babaeng nakabistidang pangmarangya. Tila nagliliwanag ang mukha nito. Napakaganda at ang haba ng kulot nitong buhok, naabot hanggang bewang. At inaalo ng malakas na hangin. Nakatingin lang ito sa kanya kaya nilapitan niya ito at hindi niya inalis ang kanyang tingin dito. Hello? Anya nang nasa harapan na siya nito. Ngumiti ito sa kanya. Napahilot siya ng sintido dahil ramdam pa rin niya ang kakaibang pakaramdam sa katawan.
Lumapit siya sa dalaga at niyakap ito. Nagulat rin ito sa kanyang ginawa. Saktong hinahanap ito ng ama at nakita sila nitong magkayakap. Labas tangan! Anong ginawa mo sa ko? Sigaw ng lalaking may suot ng korona. Mahabang buhok at may gintong kapa na suot. Napakagara din ng mga kasuotan nito at sapatos. Bigla niyang naikot ang kanyang paningin. Nagtaka siya at kinabahan. Hindi, panaginip lang lahat ng ito. Aniya sa kanyang sarili. Hindi ito panaginip lang. Nasa mundo ka namin. Wika ng kaninang magandang dalaga. Anong mundo namin ang sinasabi mo? Nasa hardin ako nila aga. Nagdiriwang sila ng kanilang kaarawan. At imbitado ako. Hindi, Lauro. Amin ang lugar na ito. Amin ang kalupaang ito. At lalong amin ang kahariang ito. Giit ang dalaga. Labas tangan ka. Wala kang karapatan kahit hawakan man lang ang aking anak na prinsesa. Dahil sa ginawa mo, may kaakibat na kaparasan ng ginawa mong pagyakap sa kanya. Bigla siyang kinabahan sa banta ng hari. Hindi rin naman niya gawaing maging bastos, lalo na sa mga babae. Kaya napagtanto niyang baka impluensya ng wine at ng gamot na nilagay ni Agatha sa kanyang inumin ang nangyari sa kanya. Ang babaeng iyon, humanda siya sa akin. Aniya sa kanyang sarili. Kamahalan. Paumanhin pero nasa impluensya ng droga at inumin ang aking katawan. Hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Huwag niyo akong parusahan. Pakiusap niya. Hindi ko matatanggap ang dahilan mo. Papatayin kita ayon sa batas ng aming kaharian. Galit na wika ni Haring Emil. Amawag. Pigil ng prinsesa. Prinsesa Adelaide, hindi maaari. Kailangan siyang pagbayarin ayon sa batas ng ating kaharian. Giit ng hari. Lauro, sabihin mong magkarelasyon tayo. Sige na. Kailangan mo kong tulungan na makumbinsi ang ama. Bulong ng prinsesa. Biglang nabuhay ang kanyang loob nang maramdaman ng proteksyon sa kanya ng dalaga. Kaya sinunod niya ang utos nito. Mahal na hari, mahal ko ang anak niyo. Mahal, ngayon lang kayo nagkita. Paanong minahal mo agad ang aking anak? Mahal na ama, matagal na po kaming magkakilala. Hindi niya ako yayakapin kung hindi niya ako mahal. Depensa pa rin ng prinsesa. Kung parurusahan niyo siya, isama niyo na rin po ako, ama. Kagustuhan ko rin naman na mangyari iyon. Depensa pa rin ng prinsesa sa kanya. Tumahimik ang hari at tinitigan lamang silang dalawa. Sobrang tuwa niya dahil ramdam niya ang kaligtasan dahil sa prinsesa. Ama, iwanan niyo na muna kami pag-iusap. Nais naming mag-usap ng sarilinan. Bigyan mo kami ng pribasiya. Walang imik na umalis ang hari, kaya napatitig siya sa prinsesa at nagpasalamat. Walang anuman yon. Mapapahamak na sana ako kung hindi dahil sa iyo. Bakit mo kasi ginawa yon? Tingin ko, may naglagay ng gamot sa aking inumin. Bigla na lang uminit ang buo kong katawan. Pero noong niyakap kita, bigla ring nawala. Paliwanag niya. Dahil inalis ko iyon sa katawan mo. Sa susunod kasi, huwag basta magtiwala. Kahit saan may mapanlin lang. Salamat ng marami, Prinsesa Adelaida. Ayos lang, gusto mo na bang umuwi? Tanong ng prinsesa. Gusto mo na ba akong umalis? Tinatanong lang kita, depende pa rin yan sa iyo. Gusto ko pa sanang mas makilala ka, Prinsesa Adelaida. Alam ko na hindi ka ordinaryo, kayo ng iyong ama. Naniniwala ako sa mga elemento at alam kong narito ako sa inyong mundo. Tama ka, Lauro.
Mga diwata kami ng hangin. Itong malaking puno ng balete. Ito ang nagsisilbi naming tahanan sa mundo ng mga tao. Itong puno ng balete na isang siglo ng pinangangalagaan namin. Kwento ng diwata. Maraming tao ang takot sa mga katulad niyo. Ang sabi ay masama kayo. Bakit hindi ko nakita iyon sa inyong mag-ama? Dahil katulad ng mga tao, meron ding mabubuti at meron ding masasama. Kaya swerte mo na kami mga putian ang nagawan mo ng hindi maganda. Dahil kung itiman, tiyak hindi ka na makakauwing buhay dahil gagawin ka nilang tagasilbi. Kinilubutan si Lauro nang marinig iyan. Buti na lang pala at maswerte pa rin siya dahil ang mga elementong puti ang kanyang naging kasalamuha. Titig na titig siya sa mukha ng prinsesa dahil ayaw niya itong kalimutan. Memoryahin niya lahat ng anggulo ng mukha ng diwata. Napansin iyon ng kaharap kaya nagtaka ito. Anong klaseng titig iyan? Tanong nito. Wala naman, pasensya na. Ngiting sagot niya. Biglang may lumapit na tagasilbi sa kanila. Ipinalam nito na tinatawag sila ng hari. Agad naman siyang inaya na Prinsesa Adelaida upang paunlakan ang nais ng ama. Huwag kang matakot. Sinasabi ko sa iyo, mabait ang aking ama. Nito. Kaya napasunod na rin siya dito. Gaganda ang mga mansyon sa mundo ng mga tao. Ngunit aminado siyang hindi mapapantayan ang linis at ang ganda ng mansyon ng mga elemento sa ibang mundo. Napakaklas at mamahalin ang gamit at napakagandang tignan sa labas. Dahil kita iyon mula sa napakalinis at kumikinang na dingding na iyari sa kristal. Totoo nga ang sabi nila, kapag nandito ka sa mundong ito, hindi mo na nanaising umuwi. Kaso ay dahil sa pangungulila sa pamilya, ay hindi pwedeng hindi uuwi sa mundo ng mga mortal. Anya. Tama ka, Lauro. Ang daming napunta dito na hindi matiis ang pamilya. Ngunit ang iilan naman ay napaibig sa mga kagaya ko. Kaya hindi na ninais pang umuwi sa mundo ng mga mortal. Sagot ni Prinsesa Adelaida. Natigil ang kanilang pag-uusap nang marating ang harapan ng mahabang mesa. Tila malaking pamilya ang nakatira at napakaraming handa ang naroon. Sila Prinsipe Nicolas, Michael at Stephen. Hindi niyo ba tinawag? Tanong ni Haring Emil. Ang tinutukoy nito ay ang tatlong prinsipe na kapatid ni Prinsesa Adelaida. Mahal na hari, tinawag na rin ni Amida. Sagot ng isang tagasilbi na sumunod sa kanila. Ilang sandali pa ay sabay ang mga itong nagsidatingan. Bigla siyang kinabahan dahil ang tangkad at ang laki ng mga katawan ng tatlo. May panauhin kayo, ama? Tanong ni Prinsipe Nicolas. Hindi akin, kundi sa kapatid niyong prinsesa. May nobyo kang mortal, Prinsesa Adelaida? Gulat na tanong ni Prinsipe Stephen. Inakabahan si Lauro dahil natatakot siyang mabisto na isa lang siyang lapastangan. Ngunit pinanindigan ng Prinsesa Adelaida na magkarelasyon sila. Kaya bawal siyang galawin ng kahit isa sa mga ito. Huwag kang matakot, hindi ka naman gagawa ng masama sa bunso namin, hindi ba? Tanong ni Nicolas. Hindi po, wala akong gawing masama. Maayos ang intensyon ko. Mabilis na sagot ni Lauro. Napangiti naman si Adelaida nang marinig ang sagot niya. Alam nito na nataranta siya, kaya hindi na ito nag-isipan ng kung ano at diretso nang sumagot. Samantalang sa mansyon nila Aga, ay 2 araw nang pinaghahanap si Lauro. Simula nung gabi ng pagtitipon, ay hindi na mga ito mahagilap ang binata. Alim na lang hindi nakalabas ng gate si Lauro
at ang paalam ay iihi lang sa likod ng mansyon. Kasalanan niyo to eh. May banyo naman sa loob. Bakit sa likod niyo pa pinapaihi? Mama, paano kung nalunod si Lauro sa lumang balon? Ang lalim nun, di ba? Nag-aalalang tanong ni Aga. Biglang nakonsensya si Agatha dahil sa nilagay niyang droga sa baso ni Lauro. Kaya siguro nawala ng kontrol sa sarili ang binata. Nagkamali ito dahil sa kagustuhan nito maangkin ang binata. Ay gumawa ito ng pangdesperadang hakbang. Biglang tumunog ang doorbell at ilang saglit pa ang lumipas ay papalapit na sa kanila ang ina ni Lauro. Kasama ang kapatid ni Lauro na binatilyo. Magandang umaga. Nandito ako para magtanong kung may balita na sa paghanap sa aking panganay. Magalang na tanong ni Aling Sima. Pasensya na ate. Tuloy pa rin ang paghahanap ng search and rescue team sa likod ng mansyon. Susubukan nilang i-check ang abandonadong balon sa gilid ng balete. Pahayag ni Ginang Darmida. Diyos ko, walang masama sanang nangyari sa anak ko. Sana ay buhay pa siya. Nararamdaman kong buhay siya. Umiiyak na wika ni Aling Sima. Nay, tama na po. 2 araw ka nang walang tigil sa pag-iyak. Manalangin na lang tayo at lakasan mo ang loob mo. Mahanap din natin si Kuya Lauro. Wika ng bunsong anak nitong si Nathan. Ate Sima, tawag ni Ginang Darmida dito. Naniniwala ba kayo sa mga elemento? Siyempre naman, laking probinsya ako kaya marami akong karanasan sa mga elemento na sinasabi mo. Kung ganoon, maghanap tayo ng magaling na albularyo. Resgo ko ang buhay ng anak mo dahil dito siya sa mansyon na wala. At ang mansyon ay ito ay maraming kahiwagaan. Kahit pa man kaming nakatara dito ay hindi pinapalampas. Ang sabi noon ni Papa ay may nakatira talagang elemento sa may puno ng balete sa likod. At minsan kapag gusto nilang pumasok ng mansyon, ay labas-masok sila. Pero ang sabi naman ni Papa, huwag lamang silang galawin dahil mabuting elemento sila. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan natin ang albularyo. Mahabang litanya na Ginang Darmida. Biglang nabuhay ang pag-asa ni Aling Sima. Siya mismo ang nagboluntaryo na magdala ng magaling na albularyo. Hindi ito nagsayang ng oras at agad na umalis para puntahan ang kapitbahay na si Mang Rode. Nang sabihin ito ang nangyari kay Mang Rode, ay pumikit saglit ang albularyo. Tila ba ay may inuusal ito at ilang sandali pa ay minulat na nito ang mga mata. Wala namang may nangyari sa batang ito. Hiniram lang. Wika agad nito. Sigurado po kayo Mang Rode. 2 araw na siyang nawawala. Sigurado ako. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun Mang Rode. Nag-aalala na kasi ako masyado. 3 araw na bukas. Wala namang sinyalis na mahahanap ko ang aking anak. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas mismo nasa harapan na siya ng inyong bakuran. Huwag mo nang bulabugin ang bahay ng mga elemento. Baka madagdagan pa ang nagawa niyang kasalanan. Salamat po Mang Rode. Sabayin ko sa may-ari ng mansyon na itigil ng paghahanap kay Lauro. Wika ng Ali. Mas mabuti pa. Balikan mo ako dito bukas kung hindi makauwi ang iyong anak ng maaga. Paniniguro pa ng albularyo. Umalis siyang buo ang loob at paniniwala. Umaasya siyang kinabukasan niyon ay mahanap na niya ang panganay na anak. Samantalang si Lauro ay tila walang pakialam kung gaano na siya katagal sa kanyang kinaroroonan. Naaaliw siyang kasama sa Prinsesa Adelaida. Nakalimutan na niyang may ina at kapatid siyang naghihintay sa kanya sa kanilang bahay. May iba ako Lauro, baka kasi nag-aalala na sa iyo ang pamilya mo. Pwede ka nang umalis. Huwag mo nang isipin ang ama. Ako ang bahala at kung nais mong magkita pa tayo, bibigyan kita ng bagay na maging daan para
madali sa atin ang komunikasyon at pagkikita. Talaga? Nako, salamat Prinsesa Adelaida. Tatanggapin ko kaagad yan. Masayang sagot ni Lauro. May dinukot itong isang salamin sa bulsa nito. Hindi ito bastang salamin lamang, Lauro. Iharap mo ito sa inyong ordinaryong salamin sa inyong bahay. Dahil ito ang maging daan at lagusan mo patungo dito sa aming mundo. Kung ganoon, uuwi na muna ako Prinsesa Adelaida. Asahan mong babalik ako dito para dalawin ka at muling makausap. Lagi lang akong nandito, Lauro. Pangako nito. Yun lang at ramdam niyang pinitig nito ang kanyang noo. Kaya biglang nagdilim ang lahat sa kanya. Naramdaman na lamang niya ang mga yugyug at pagtawag sa kanya. Lauro, gising. Anak. Salamat naman at nandito ka na, Lauro. Wika ni Aling Sama. Kuya, gumising ka. Nandito ka na sa bahay. Wika rin ang binatilyong kapatid niya. Unti-unti niyang idinilat ang kanyang mga mata. Napakunot ang kanyang noo habang inalala ang mga nangyari. Hindi siya sigurado kung nananaginip siya. Basta ay sobrang pagod at uhaw ang kanyang naramdaman. Tubig, Nay. Anya. Bunso, ikuha mo ng tubig ang Kuya Lauro mo. Dali. Utos ni Aling Sima sa kanyang bunsong kapatid. Patakbo rin itong pumasok ng bahay para kumuha ng malinis na tubig. Bakit dito ako nakatulog sa labas ng bahay, Nay? Di ba nag-iinuman kami sa mansyon ng mga Remington? Takang tanong niya. Nako anak, napakahabang kwento. Ngunit pasalamat pa rin ako at binalikan nila. Binalik nila ako? Bakit? Anong ginawa nila Aga sa akin? Hindi sila ni Aga, kundi ang mga elemento sa balitin ng likod ng mansyon. Biglang natahimik si Lauro. Napaisip siya ng malalim. Ibig sabihin hindi siya nananaginip. Totoo lahat ng iyon. Ngunit hindi siya kumbinsido. Matapos siyang uminom ng tubig ay pinapasok na siya sa loob ng bahay. Nakita niya ang palabas ng telebisyon. At nagtaka siya at naitanong iyon sa ina. Sabado naman ngayon, Nay. Bakit ganyan ang palabas ng TV? Anong Sabado? Lunes ngayon at 3 araw ka nang nawawala. Nagulat siya at hindi makapaniwala sa sinabi ng ina. 3 araw? Pero ilang oras lang akong naroon. Magkaiba kasi ang oras sa mundo nila, anak. Alam ko dahil minsan na akong naligaw sa mundo nila. Nako, kailangan kong pumasok, Nay. Marami kaming gawain ngayon dahil malapit ang magtapos ang aming klase. Sige anak, sabik na rin akong makita kang nagmamarcha. Hawak ang iyong diploma bilang isang pharmacist. Napakasaya ako para sa iyo, anak. Ang lahat ng ito, Nay, ay para sa inyo ni Bunso. Kayo ang inspirasyon ko. Para magtapos. Para din sa pangarap ko sa buhay. Anya rito. Nagmadali siyang gumayap. Hindi niya ugaling mahuli sa klase. Kaya halos hindi na niya nginunguya ang kanyang almusal sa sobrang pagmamadali. Pagdating sa school ay pangalan niyang narinig niya sa labas pa lang. Napakunot ang kanyang noo habang pinapakinggan ang usapan ng mga ito. Hindi kaya at nagustuhan ng mga elemento kaya kinuha. Malamang hindi na yon makabalik pang ng buhay. Wika ng isa niyang kaklase. Ma, mga katulad niyang mabait, gwapo at tahimik ay siyang madalas na magugustuhan ng mga engkanto. Nako, kawawa naman si Lauro. Wika ng isa pa niyang kaklase. Bigla siyang pumasok kaya parehong reaksyon ang sumilay sa mga mata ng kanyang mga kaklase. Lauro, ikaw talaga yan? Gulat na tanong ng isa. Bakit? Wala naman akong kambal, hindi ba?
Pero ang sabi nawawala ka at hindi na mahagilap. Saan ka ba pumunta? Tanong ng isang kaklase. Wala yon. Huwag niyo na lang alalahanin. Basta't umuwi ako nun. Hindi lang ako nagpaalam. Pagsisinungaling niya. Nako, ang labo naman pala ng kwento. Dismayadong wika ng isa. Sakto ring pumasok ang kambal na sina Aga at Agatha. Gulat na gulat ang mga ito nang makita siyang nakaupo sa kanyang selya. Doon lang naalala ni Lauro ang lahat. Kung paano siya napunta sa isang mahiwagang lugar. Nakilala sa Prinsesa Adelaida at ang buong pamilya nito. Bakit naman ang sama ng tingin mo sa akin, Lauro? Tanong ni Agatha. Nilagyan mo ng droga ang aking inumin, hindi ba Agatha? Buong loob na tanong niya sa harap ng magkambal. Maging si Aga ay nagulat. Malapit ang mga itong magkaibigan. Kaya alangan itong nagtanong sa kambal na babae. Ginawa mo yun, Agatha? Bulong na tanong ni Aga. Kuya, hindi ba tayo nag-uusap ng mga ganyang bagay dito sa harap ng maraming tao? Sagot ni Agatha. Sige, mamaya na tayo mag-usap, Lauro. Mamaya lang nariyan na ang ating professor. Tanging wika ni Aga. Tahimik lang si Lauro. Hindi niya makakalimutan ang nangyari ng gabing iyan. Bigla niyang naalala ang salamin na bigay ng prinsesa. Inilagay niya iyon sa kanyang bulsa, kaya tiyak na nasa kanyang hinubad na pantalon iyon na iwan. Kung mahanap niya iyon, ibig sabihin na hindi pa naginip ang lahat, kundi totoong nangyari sa kanya ang kaganapan na iyon. Inahapunan, si Aga mismo ang lumapit sa kanya. Inaya siya nitong sumakay sa kotse nito. Hindi na rin siya tumanggi pa. Sumama siya rito dahil nais siyang malaman kung bakit iyon ginawa ni Agatha. Nang nasa kotse na habang nagmamaneho, ay tsaka lang siya nito kinausap. Ano nga pala yung sinasabi mong droga kanina? Pasimpleng tanong ni Aga. Nilagyan ni Agatha ng droga ang aking inuminan. Siya lang naman ang nagbot sa akin. Wala nang iba. Paninindigan pa niya. Tahimik lang si Agatha, kaya alam ni Aga na guilty ang kambal. Wala ka bang sasabihin, Agatha? Tanong ni Aga. Sorry na kuya. Alam mo naman di ba, mahal ko si Lauro. Kaso ay didma lang ako sa kanya. Akala ko nga magiging akin niya siya ng gabing iyon. Ngunit, nagbanyo lang ako saglit noon tapos pagbalik ko, hindi na siya mahanap. Nagulat si Lauro at Aga sa sinabi nito. Hiyang-hiya si Aga para sa kambal nitong babae. Marius, Agatha, kababae mong tao. Hindi mo lang ba naisip kung ano ang kahinatnan ng ginawa mo? Kuya, desperada na akong mapansin niya. Dahilan nito. Nailing na lamang si Aga sa mga dahilan ng kapatid. Napaka-childish mo, Agatha. Alam mong kaibigan ko si Lauro. Hindi ka na nahiya. Patawarin mo ko, kuya. Patawad, Lauro. Sana naman matutunan mo rin akong mahalin. Hindi na imik si Lauro, habang si Aga ay naiiling na lamang. Hindi alam ni Lauro kung ano ang mararamdaman sa pagiging desperada ng kambal ng kanyang kaibigan. Naawa rin siya dito. Ngunit, kamuntikan rin malagay sa alanganin ang kanyang sarili. Habang inalala lahat ay biglang pumasok sa isipan niya ang Prinsesa Adelaida na diwata ng mga hangin. Nakitaan niya ito ng kabutihan, baitan at sobrang ganda nito. Iyon nga lang at panay-bantay sarado ito ng mga tatlong prinsipe na kapatid. Kaya tiyak siyang mahirapan siyang makipaglapit dito. Lalo na at magkaiba ang kanilang mundo. Hindi na malayo ni Lauro ang paghinto ng kotse ni Aga sa tapat ng kanilang bahay. Masyadong napalalim ang kanyang pag-iisip. Dito na tayo, Lauro.
Pukaw ni Aga. Tsaka lang siya napasilip sa bakuran ng kanilang bahay. Ako, pasensya na. Salamat pala Aga. Nakalibre ako ng pamasahe. Wala nga naman. Alam mo naman na magkaibigan tayo, hindi ba? Tsaka, pwede ba akong humingi ng pabor? Tanong pa nito sa kanya. Oo naman, kahit ano. Talaga, kahit ano. Ngumiti pa ito habang nakatitig sa kanya. Oo naman Aga, kaibigan nga tayo, hindi ba? Salamat naman Lauro, kasi alam mong protective ako sa aking kambal. Kaya mas mainam siguro kung ikaw na lang ang manliligaw niya. Natahimik si Lauro sa hindi inaasahang hiling ng pabor ng kaibigan. Hindi niya tuloy masagot ng diretso. Ngunit nangako siya na kahit anong hilingin nito ay ibibigay niya. Saan ko ang pangako mo, Lauro? Mauna na kami ni Agata. Paalam ni Aga. Nagpasalamat siya dito at binigyan ng simpleng ngiti si Agata. Nang makaalis na ang kotse nito, ay nakuyom niya ang kanyang mga kamay. Ang bilis naman kasi niyang magsalita ng kahit ano. Hirap tuloy siyang panindigan ang sinabi niya. Magiging pihikan pa ba siya sa kabila ng katayuan ng mga ito sa buhay? Napakalayo niya sa mga ito kung sa estado ng buhay ang pagbabasihan. Ngunit sa kanya pinagkatiwala ni Aga ang pinakaalagaan nitong kambal. Pero kung pagbabasihan naman ang puso, ipilitin ba niya ang sarili na magustuhan at mahalin ng babaeng hindi niya iniisip noon pa man na maging parte ng kanyang buhay? Nakapasok siya ng bahay nang wala sa sarili at dinaanan lang ang ina na noon na naghihimay ng tirang gulay na paninda nito. Ayos ka lang ba anak? Para namang hindi mo ba ako nakikita dito? Tanong ni Aling Sima. Tsaka lang siya napaatras sa paglalakad at nagmanaw sa ina. Pasensya na ina. Masyado kasing maraming gawain sa school. Hindi tuloy kita napansin. Palusot niya. Ganon ba? O siya, kumain ka muna dyan. Huwag kang alis nang hindi nagpapaalam anak. Baka sa susunod mabaliw ako ng tuluyan. Oo nga pala. Kukunin mo na daw sa Tia Rose mo ang allowance mo na pinadala ng iyong Auntie Clara mula sa Canada. Utos ni Aling Sima sa anak. Salamat naman at may allowance na ako ulit. Exam na kasi sa susunod na linggo na Kailangan ko nang bayaran lahat ng tuition fee ko. Sa wakas, magkapaghanap na rin ako ng trabaho nito. Masayang wika niya. Sobrang saya rin ni Aling Sima dahil sa wakas, hindi na ito mahihirapan sa pagpapaaral sa bunso nito. Dahil nariyan si Lauro para tumulong sa mga gastusin nito. Habang nagbibihis ay biglang naalala ni Lauro ang munting salamin na bigay sa kanya na Prinsesa Adelaida. Agad niyang tinanong ang ina kung saan nakalagay ang kanyang hinubad na damit kaninang umaga. Nasa banyo pa anak, hindi pa ako nakapaglaba ngayon. Kasi naman lagi na lang umatake itong rayuma ko sa tuhod. Iyaan mo nay, pag nakapagtrabaho na ako, washing machine kaagad ang unahan itang bilhin. Nako, salamat kung ganun anak. Medyo matanda na rin talaga ang nanay. Ang dami nang iniindang sakit. Ganun talaga nay, bumabata tayo Biro niya. Pagkatapos ay pumasok na sa banyo. Narinig pa niya ang mura ng kanyang ina sa kanya, ngunit tinawanan lamang niya ito. Natahimik na siya sa loob ng banyo habang inahalongkat ang kanyang hinuhubad na pantalon. Nang mahanap iyon ay tahimik siya at tinitigan pang mabuti iyon. Ito nga yung salamin. Totoo siya. Totoo sa Prinsesa Adelaida. Ani habang tinitigan ang maliit na salamin na kasya lang sa kanyang palad. Anong totoo anak? Tanong ng kanyang ina habang nakadungaw sa nakabukas na pinto.
Wala po, Nay. Totoo po talaga na may pag-asa pa akong yumaman. Anya habang mabilis na itinago ang hawak na salamin. Sos, nangarap ka pa niyan. Ayos lang kahit ganito tayo, anak. Masaya naman tayo at kontento sa ating buhay. Siyang tunay. O siya, Nay, puntahan ko muna si Tia Ros. Kukunin ko lang ang allowance ko. May aaralin pa kasi ako pagbalik ko. Paalam niya. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa bahay ng kanyang Tia Ros na nasa 500 metro lang ang layo. Bunsong kapatid ito ng kanyang amang namatay dahil sa pagiging mabarkada. Nasaksak ito dahil sa pagtatanggol sa barkadang napaaway dahil sa sobrang kalasingan. Mabuti na lang at patuloy pa rin sa pagsuporta sa kanila ang isa pang kapatid ng kanyang ama na si Auntie Clara niya. Pagdating sa bahay ng Tia Ros niya, ay ito rin agad ang bumungad sa kanya. Nandito ka na pala, Lauro. Sandali lang. Kunin ko lang ang pinadala ng Auntie Clara mo. Nito. At mabilis nang umakyat sa taas ng bahay. Pagbaba nito ay may hawak na itong sobre. Eto. Bigay ni Auntie Clara mo. Congratulations na din. Galing sa amin. Ilang araw na lang magiging isa ka ng tunay na pharmacist. Salamat po, Tia. Dahil din yon sa suporta ninyo. Walang anuman yon. Oo nga pala. Nabalitaan ko na nawala ka daw dahil kinuha ng mga elemento. Totoo ba yon? Nako, Tia. Hindi po totoo yun. May pinuntahan lang akong mahalaga. Hindi lang ako nakapagpaalam. Pagsisinungaling niya. Ay, nakong bata ka. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Baka maulit na naman ang trauma ng nanay mo nung namatay ang iyong tatay. Kaawaan mo naman ang nanay mo. Grabing hirap ang dinanas niya noon. Opo, Tia. Pasensya na po. Aniya at nagpaalam na ditong umalis. Pagdating sa bahay ay diretso agad siya sa kwarto at dinukot sa bulsa ang salamin na bigay ni Prinsesa Adelaida. Tumayo siya sa harap ng salamin para subukan ang bili ng prinsesa. Ngunit nang nasa tapat na siya ng salamin ay bigla niyang naalala ang bili ng kanyang tiyak na baka matroma na naman ang ina sakaling gagawin niya na laging nawawala. Ayon din kasi sa kanyang ina ay iba ang oras doon kaysa mundo ng mga mortal. Ayos lang yon, subukan lang naman. Babalik lang ako agad para hindi mag-alala si inanay. Aniya. At itatapat na sana niya ang maliit na salamin sa malaking salamin sa kanyang harapan nang biglang magsalita ang kanyang ina. Agad niya iyong itinago mula sa kanyang bulsa. Bakit parang nagulat ka? Ihatid ko lang naman itong merienda para naman hindi ka magutom. Kasi hindi ka kumain kanina eh. Uwi ka ni Aling Siba. Hindi naman ako nagulat, Nay. Salamat po dito. Aniya habang inaabot iyon mula sa ina. Hindi niya itunuloy pa ang balak dahil medyo nag-alanganin na rin siya. Habang kumakain, ay inaalala na lamang niya kung paano niya kilala ang napakagandang diwata na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya magkapaniwala na totoong umiiral at namumuhay ayon sa batas na mga ito sa kanilang daigdig. Kinabukasan ay nagulat siya nang biglang tumigil ang kotse nila Aga sa harap ng kanilang bahay. Nagtaka siya kung bakit napasugod ito ng maaga. Pasensya na, Lauro. Ito kasing kambal ko mapilit. Gustong daanan ka, kaya sumabay ka na lang sa amin. Nakangiting wika ni Aga. Nasa kotse lang nito si Agatha dahil nahihiyang bumaba. Wala siyang magawa, hindi siya makatanggi. Dahil mabuting kaibigan nito at malaki ang utang na loob niya rito. Dismayado siya dahil tila ginagamit ni Agatha ang kambal nito para makuha siya nito ng sapilitan. Pagkapasok niya ng kotse ay bumati agad ito sa kanya. Kahit napilitan ay kailangan siyang maging mabait dito.
Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ito magawang magustuhan, gayong maganda naman ito at mayaman. Siguro ay ayaw lang niya ang ginagawa nitong pagpapakita ng motibo, gayong siya ang lalaki. Buong maghapon na abala sa kanilang gawain at nang uwian na ay niyaya siya ni Aga na pumunta sa kanilang bahay. Pinangako nito na hindi sila iinam at gusto lang din ng mga magulang ng kambal na mas makilala pa siya. Alanganin sana siyang pumayag. Alam niyang dahil iyon kay Agatha. Gusto man niyang tumanggi, ngunit hindi niya magawa. Pipilitin pa rin siya ni Aga at wala rin siyang magawa. Narating din kasi ang isa kong auntie mamaya. Di ba magtatapos na tayo ng pagiging pharmacist, i-refer kita sa kanya para hindi ka na mahirapang maghanap ng trabaho. Ang hirap kaya maghanap ngayon ng trabaho kapag walang bakal. Kapag ipinasok kita kay ante, tiyak mabilis kang yayaman. Mataas magpasahod ang ante kong iyon, malaki pang magbigay ng bonus. Tila nasilaw siyang bigla sa magandang alok na iyon, kaya bakit pa siya magpapakipot? Sumama na rin siya para sa trabaho na rin. Pagdating sa mansyon, ay alaala agad na Prinsesa Adelaida ang pumasok sa kanyang isip. Natutuksyo siyang umikot sa likod. Ngunit inalala niya ang kanyang ina. Iyak haharangin din siya ni Aga dahil minsan na siyang nawala doon. Maaga silang nakarating sa mansyon at wala pa ang mga magulang nila Aga at ang sinasabi nitong ante. Si Agatha ang humarap sa kanya sa kanilang sala dahil sabi ni Aga ay may gagawin ito sa kwarto saglit. Parang pinagpalanuhan siya ng dalawa. Gusto talaga ni Aga na ligawan na niya ang kambal nitong si Agatha. Ngunit habang nag-uusap sila, ay bigla na lang sumakit ang kanyang ulo. Tila pinipiga at hindi niya maipaluwanag ang kakaibang sakit. Tila sinisilaban ang kanyang buong katawan. Ayos ka lang ba, Lauro? Tanong ni Agatha nang makitang namimilipit siya sa sakit. May ginawa ka na naman ba, Agatha? Ano? Wala akong ginawa. Mabilis na sagot nito. Habang namilipit sa sakit ay hawak niya ang kanyang ulo. Napatingin siya kay Agatha upang makahingi sana ng gamot. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita. Si Prinsipe Nicolas na nakaupo sa tabi ni Agatha. Prinsipe Nicolas, sambit niya. Huwag mong tangkain na lumapit sa akin, prinsesa. Wika nito habang nakaakbay sa dalaga. Sinong kausap mo, Lauro? Kunot noong tanong ni Agatha. Nakangisi lang ang elementong katabi nito. Si Prinsipe Nicolas, may gusto siya sa'yo. Wika niya sa dalaga. Ha? Anong pinagsasabi mo? Kunot noong tanong ni Agatha. Naging mabuti naman kami sa'yo, hindi ba? Kaya pagbigyan mo na ako. Sa akin si Agatha. Si Prinsesa Adelaida na lang ang mahalin mo. Wika nito. Nakatulala na lamang siya habang nakatingin sa dalaga at sa katabi nitong elemento. Hindi na siya nakapagsalita at nakatulala na lang dahil sobrang namanhid na ang kanyang ulo sa sobrang sakit. Narinig na lamang niya ang tawag ni Aga sa kanya na sobrang nag-aalala sa kanya. Bakit ang taas ng lagnat niya? Wala siyang sinabi na masamang pakaramdam niya kanina. Wika ni Aga. Mukhang maayos din naman siya kanina, kuya. Hindi ko siya maintindihan. Nasa tabi ko daw si Prinsipe Nicolas. Kwento ni Agatha. Sa sobrang init niya, kaya malamang nag-halusinate na siya. Kuya, dalhin na lang natin siya sa ospital. Nag-aalalang wika ni Agatha. Agad na nagmadali ang kambal na dalhin siya sa ospital. Pagkarating doon ay kinabitan agad siya ng dextrose. Paulit-ulit nitong sinasabi na sumama sa kanila sa Prinsipe Nicolas. Nakatulog ito nang maturukan ng gamot. Pinaalam na rin nila Aga sa mga magulang ni Lauro ang nangyari sa kanya. Agad naman itong napasugod sa ospital. Pagkarating doon, anong nangyari? Marantang tanong ni Aling Sima.
Hindi pa namin alam. Bigla na lang siyang nilagnat. Tapos parang nag-hallucinate. May nakikita siyang nilalang sabi niya. Sagot ni Agatha. Pumunta na naman ba siya sa mansion niyo? Tanong ulit ng Ali. Opo. Nais lang namin siyang ipakausap sa aming tiyahin na may-ari din ng maraming branch ng pharmacy. Malapit dito sa ating bayan. Hinintay namin si tiya nang biglang mangyari iyon sa kanya. Paliwanag ni Agatha. Napahaplo si Aling Sima sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung bakit iba ang kanyang pagaramdam sa mga sandaling iyon. Ilang sandali pa ay nagising na si Lauro at muli ay nagwawala na naman ito sa sakit ng ulo habang tinuturo ang kinaroroonan ni Agatha. Anong meron kay Agatha, anak? Tanong ni Aling Sima. Nay, si Prinsipe Nicolas nasa tabi ni Agatha. Galit na galit siya sa akin. Kausapin mo po, Nay. Kunin na po niya ang sakit ng ulo ko, hindi ko na kaya. Natarantang nailing si Aling Sima. Walang tao sa tabi ni Agatha. Sinong kausap nito? Saktong pumasok ang mga doktor at may dala itong mga lab result. Dok, kumusta ang kaibigan namin? Tanong ni Aga. Kumusta ang anak ko, Dok? Bakit siya nagkaganyan bigla? Ikaw bang nanay ni Lauro? Tanong ng doktor kay Aling Sima. Ako nga po, Dok. Bakit may problema pa sa anak ko? Nanginginig na tanong ng Ale. Nanay, base sa resulta ng CT scan, ang anak niyo ay may meningitis. Ano yun, Doc? Halos sabay na tanong ng tatlo. Ang meningitis ay pamamaga ng manipis na tissue sa palibot ng utak at spinal cord. Nakukuha mo ito kapag ang isang virus ay pumasok sa katawan sa pamamagitan ng ilong o bibig at naglalakbay sa utak. Paliwanag ng doktor. Imposible yan. Hindi ako naniniwala. Sagot agad ni Aling Sima. Nandito ako para umpisahan ang panggagamot sa kanya ng tamang gamot para sa kanyang sakit. Paliwanag ng doktor. May tinurok itong gamot sa dextrose ng binata. Samantalang, naisip ni Aling Sima ang albularyo na kilala niya. Agad niya itong pinuntahan. Alam niyang hindi normal. Minsan na itong napaglaruan sa mansyon. Hindi malayong naulit na naman iyon. Pagkarating niya sa bahay ni Mang Rudy, ay naabutan niya itong nanggagamot ng isang bata. Agad siyang lumapit sa mga ito. Magandang araw, Mang Rudy. Pwede ba kitang isama sa ospital matapos mong gamutin ang pasyente mo? Tanong niya rito. Bakit? Anong problema? Si Lauro kasi. Hindi ako naniniwala na may sakit siya. Dahil kay lusog at ang lakas pa niya noong mga nakaraang araw. Nako, alam mo namang magagalit ang doktor kapag kukontrahin ko ang paraan ng panggagamot nila. Kung gusto mo palabasin mo sa ospital at dalhin mo dito sa akin ang anak mo. Paano kung hindi papayag ang doktor? Hindi talaga sila papayag. Dapat kung gusto mong matulungan ko ang anak mo, ay dapat buong paniniwala mo sa kakayahan kong manggagamot. Dalhin mo siya dito, simple lang. Pagmamatigas ni Mang Rode. Wala siyang magawa kundi ang sundin ang manggagamot. Buong loob niyang pinaramahan ang wafer at dinala ang binata kay Mang Rode. Sigurado ka po, Aling Sima? Tutulong naman po kami sa gastusin sa ospital. Nag-aalalang wika ni Agatha. Matapos sabi ni Aling Sima na ilalabas nito ang anak, pumirma siya ng waiver na sa pilitan niyang pinapalabas si Lauro at ang dahilan niya ay kapos sila sa pera. Sinamahan pa rin ni Agatha at Aga si Aling Sima sa bahay ng albularyo upang hindi mahirapan. Salamat sa inyong dalawa. Napakabuti niyong kaibigan sa anak ko. Aniya sa mga ito. Hindi na po iba sa amin si Lauro, Aling Sima. Kaya nga napakaswerte niya. Mabuti rin siyang kaibigan ko kaya ang mga katulad niya ang hindi dapat iniiwan sa ere.
Ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ni Mang Rode. Sa pintuan pa lang ay bigla na itong sumigaw at nagsaboy ng asin. Kaya nagtaka sila sa ginawa ng albalaryo. Para saan po ba yun, Mang Rode? Tanong ni Agatha. Biglang lumakas ang hangin na tila ba ay mabubuwal ang puno ng mangga sa harap ng bakura ni Mang Rode. Nayakap nila ang kanilang sarili sa biglang pagsama ng panahon. Gayong napakatindi ng init. Hindi mo malang ba naramdaman? Nakadikit siya sa'yo. Wika nito. Nakadikit sa akin? Kunot noong tanong ni Agatha. Oo. Isang elemento na umiibig sa'yo at nagsiselo sa pinapakita mong kabutihan kay Lauro. Kaya naman pala ito nangyari sa binata. Wika pa ng albalaryo. Pasensya na po, hindi ko po alam. Hinging pa umanin ng dalaga. Wala ka namang kasalanan at huwag kang mag-alala. Lalayuan na kayo ng mga elementong iyan. Wika pa ng albalaryo. Sumilay ang tuwa sa mukha ni Agatha. May ginawa itong ritual para proteksyon nilang lahat. Bago inampisa ng panggagamot. Ilang sandali pa ay biglang napatigil si Mang Rode sa kanyang ginagawa. Bakit po, Mang Rode? Tanong ni Aga. May naggalit kay Lauro. 2 nilalang, babae at lalaki. Wika nito. Magkapatid ang 2 ito. Ang lalaki ay mahal na mahal ka, hindi mo naramdaman. Tanong ni Mang Rode kay Agatha. Naalala nito ang sinasabi ni Lauro na nasa tabi niyang prinsipe. Napagtanto din ni Agatha na kaya siguro madalas ay amoy pabango ng lalaki ang kanyang kwarto. Iyon ay dahil may ibang nilalang sa kanyang kwarto. Minsan may lalaki sa panaginip nito. Malabo ang muka. Maputi at madalas ay katabi nitong matulog. Kinalabutan tuloy si Agatha sa nadiscobre. Itong babae, may naibigay ito kay Lauro na gamit. Kailangan nating mailibing upang wala nang maging koneksyon ang nilalang na ito sa inyo. Wika pa ng albalaryo. Anong gamit naman iyan, Mang Rode? Tatanungin natin si Lauro pagising niya. Masyadong masekreto itong batang ito. Wika pa nito. Habang ginagamot nito ang binata, ay panay ang hikab nito. At tila ba gusto na nitong matulog dahil sa antok. Ang lakas ng mga ito, pinagkaisahan nila ako. Kalmadong wika ni Mang Rode. Ilang sandali pa ay tinawag nito ang mga gabay upang maging katuwang nito sa pagkikipagdigma. Makalipas din ng ilang sandali ay nagising na si Lauro. Nagtaka pa ito kung bakit ito nasa ibang bahay. Kunento ni Aga ang lahat ng nangyari at tinanong na rin tungkol sa isang bagay na binigay ng isang elemento sa kanya. Hindi niyo pwedeng pakialaman ang bagay na iyon. Mabilis na sagot nito matapos bumalikwas ng bangon. Pero iyon ang magiging daan kaya patuloy ka nilang gagambalain. Paliwanag ni Mang Rode. Hindi nila ako ginagambala. Mabait sila sa akin. Kung mabait sila sa iyo, hindi ka dapat nila binigyan ng sakit na pwede mong ikamatay. Paliwanag ni Mang Rode. Wala naman akong sakit. Maayos naman ako. Oo, dahil ginamot kita. Kung hindi ka pa dinala dito ay tiyak akong magagastusan ng gusto ang iyong ina. Napaisip siya at hindi niya naalala na nagkasakit siya. Maniwala ka sa manggagamot, Lauro, para sa iyo at sa buong pamilya mo. Payo rin ni Aga. Pero mahal ko ang elemento na sinasabi ninyo. At alam kong mahal niya rin ako. Nagulat si Agatha sa narinig mula sa bibig niya. Wala nang mas masakit pa sa harap-harapang ipamukha sa iyo na hindi ikaw ang minahal. At masakla pa, isang elemento lang pala ang magiging karibal mo. Hindi, Lauro, gumising ka na sa katotohanan.
hindi magiging mabuting karelasyon ang mga katulad nila. Giit ni Agatha. Hindi na kumibo pa si Laura. Binabalaan kita, Laura. Kapag patuloy ang parot-parito mo sa kanilang lugar, dahil sa dyan sa lagusan na binigay sa iyo ng elementong iyon, iyak na mawawala ka lang balang araw dito sa mundo ng mga mortal. Paalala ni Mang Rode. Ayaw nang magsalita pa ni Laura. Magaling na siya kaya gusto na niyang umuwi. Awang-awa si Aga sa damdamin ng kanyang kambal. Ilang pagtitiis ang ginawa nito para mapansin ni Laura. Naging desperada na nga ito para lang mapansin ang binata. Ngunit ayaw pa ring magawang mahalin ang binata. Si Agatha lang ang binigyan ng proteksyon ni Mang Rode. Umiiyak si Aling Sima sa pagmamakaawa kay Laura na ibigay kay Mang Rode ang sabi nitong koneksyon niya sa engkanto. Ngunit hindi siya pumayag at nanindigan pa na hindi lang mortal ang pwedeng mahalin, kundi maging ang mga immortal ay kamahal-mahal din. Maging si Aga ay nasaktan para sa kambal. Kung ano ang nararamdaman nito ay nagre-refleksyon iyon sa binata dahil kambal ang mga ito. Umuwi silang dismayado. Habang nasa sasakyan ay hindi napigilan ni Agatha ang umiyak. Mahimik ka, Agatha. Hindi deserve ng lalaking iyon ang pagmamahal mo. Huwag na huwag kang manlilimos ng pag-ibig kung galing sa lalaking iyon, dahil tandaan mo, napakataas mo. Isa kang bituin na dapat ay hindi niya paghihirapan pang sungkitin. Ngunit pinakawalan niya, kaya pagsisisihan niya ang ginawa niyang pagbaliwala sa iyo. Litanya ni Aga. Pinahid ni Agatha ang mga luha ng mapagtanto na tamang sinasabi ng kambal nito. Tama ka, kuya. Walang talang madaling sungkitin. Dapat pinaghirapan, mabutin na lang at ginising ako sa katotohanan. Nito at nangakong maging matatag para sa sarili. Samantalang pagdating sa bahay nila Lauro, ay patuloy ang pagmamakaawa ng kanyang ina na magpalagay na ng proteksyon kay Mang Rode upang wala ng elemento ang makalapit sa kanya. Ngunit nagmatigas pa rin siya. Nagtaka si Aling Sima dahil ang laki ng pinagbago ng ugali ng binata. Hindi ito matigas kausap noon at napapasunod lang ni Aling Sima. Ngunit simula lamang nung maligaw siya sa mundo ng mga elemento, ang dami na ring kawarduhan at marami ng pagbabago sa kilos ng binata. Umalis si Aling Sima na masama ang loob sa anak. Pupunta itong palengke para bumili ng kanilang maging ulam. Wala rin ang bunso dahil doon ito makitulog sa bahay ng tiyaros nito. Doon lang niya naisipan ang hawak niyang munting salamin na gustong kunin ng Mang Rode. Dali-dali niya itong kinuha sa pinagtataguan. Ay, salamat. Nandito pa siya. Aniya sa sarili habang papalapit sa malaking salamin sa kanyang kwarto. Sabik na siyang makita ang prinsesa at sa isip niya ay ganoon din iyon sa kanya. Matapos itapat ang maliit na salamin sa malaking salamin, ay bigla na lang nagliwanag. Unti-unti siyang hinihigop ng salamin hanggang sa tila hinihigop siya ng isang ipo-ipo. At sobrang dilim niyan. Hanggang sa bigla na lang siyang bumagsak at pagtingin niya sa paligid, ay puno ng mayayabong at lunti ang damo ang paligid. Tila rin iyon ay isang paraiso dahil sa sobrang ganda ng tanawin. Doon na agad sa prinsesa nakatuon ang kanyang atensyon. Palapit ito sa kanya. Ngunit talanganin ang ekspresyon nito habang papalapit din siya dito. Tila ba dismayado na masaya nang makita siya. Ang tagal kong naghintay. Akala ko hindi ka na darating pa. Akala ko pagtataguan mo na ako. Mahimig na nakit na bungad ni Prinsesa Adelaida. Pasensya na mahal na prinsesa. Medyo abala ako nito mga nakarang araw. Paano ay ang daming mga gawain? Dahil patapos na ang klase. May hinahabol pa ako mga thesis.
Pero hindi naman ganon katagal. Pag-iisang buwan pa lang eh. Sagot niya naman. Dadahilan ka pa. Kung sabihin mo ay dahil sa Agatha ang pinagtutuunan mo ng pansin. Biglang sigaw ng isang lalaki sa kanyang likod. Napalingon siya dito. Napagtanto niyang si Prinsipe Nicolas iyon, ang isa sa mga kapatid ni Prinsesa Adelaida. Hindi totoo yan. Magkaibigan lang kami ni Agatha. Sinungaling. Inagaw mo ang kanyang atensyon. Simula noong nalaglag si Agatha sa puno ng mangga, ay hindi na niya ako binigyan ng atensyon. Baliwala na sa kanya ang aming pagkakilala. Dati hinahanapan niya ako para makipaglaro. Ngunit noong nariyan ka na, lagi na lang ikaw ang gusto niyang makasama. Hindi man lang ako makalapit sa iyo noon dahil sa suot mong habak. Galit na wika ni Prinsipe Nicolas. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Ang pagkakaalam ko ay mas malapit kami ni Aga na kanyang kambal. Kasi pinagtatanggol niya ako mula sa mga bully. At dahil magkapareho sila at kambal, siyempre kaibigan ko na rin si Agatha. Paliwanag niya, ngunit tila hindi kumbinsido ito. Naalala niya tuloy noong grade 4 pa sila. Tuwing Sabado ay mamamasyal sila sa mansyon ng mga ito at maglalaro sila ng tagu-taguan sa harap ng bahay ng mansyon. Minsan naririnig niya si Agatha na may kausap at minsan mga ay tawang-tawa ito na mag-isa. Na tila ba ay may kung sinong kumikiliti dito. May minsang tinutokso niya ang dalaga na baliw at dahil doon ay bigla na lang may tumulak sa kanya. Dahil din doon ay hindi niya mapigilang magtanong sa prinsipe. Minsan ka na bang nakisali sa amin sa paglalaro ni Agatha? Ito lang alinlangan naman itong sagot. Maraming beses, kung naalala mo, hindi ba itinula kita noong tinawag mo si Agathas na baliw? Ikaw ang tumulak sa akin? Gulat na tanong niya. Oo, ako yon. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na ako pinapansin ni Agatha. Hindi na niya ako ginawang hanapin. Mali ka pa rin si Nicolas. Nung mahulog siya sa puno ng mangga, nawalan siya ng alaala. Bumalik iyon makalipas ang ilang buwan. Ngunit marami sa kanyang alaala ang nawala. Siguro ay kabilang ka. Pero umasa kang hindi ako ang dahilan. At kahit minsan na hindi ko ginawang mahalin si Agatha, halos kapatid na ang turing ko sa kanya. Paliwanag niya sa binata. Kung totoo yan, huwag ka nang bumalik pa sa inyong mundo. Dito ka na lang. Samahan mo si Prinsesa Adelaida. Ipahiram mo sa akin ang iyong katawan. Nang sa ganon ay magkasama na kami ni Agatha. Wika nito. Natahimik siya at hindi makapagdesisyon. Paano ang kanyang pamilya? Paano ang kanyang ina at mga kapatid? Kaya rin siya nagporsige ng pagtapos ay upang mabigyan ng magandang buhay ang mga ito. Naalala rin niya ang bili ng tiyaros niya. Maraming beses nang nagdusa ang kanyang ina. Oras na hindi siya makabalik sa kanila, baka nga ikababaliw pa ng kanyang ina. Hirap na hirap siyang pagtimbangin ng sitwasyon. Nahihirapan siya. Gayang mahal pa rin niya ang prinsesa. Ano na, Lauro? Bigay mo na sa akin ang katawan mo. Magpalit na tayo. Dito ka na lang sa mundo namin. Pamimilit ni Prinsipe Nicolas. Pero kailangan ko pa rin balikan ang aking ina at kapatid. Hindi maaari, Lauro. Kung totoong mahal mo ko, dito ka na lang sa akin. Hindi ka na aalis. Hindi mo na ako iiwan. Galit na wika ng prinsesa. Mahal na prinsesa. Mabait ka naman, hindi ba? Naintindihan mo naman ako. May pamilya ako sa aming mundo. Hindi mo ko maaaring papiliin. Kung mahal mo ako, hayaan mo na. Bigyan ko rin ng atensyon ang aking totoong pamilya. Paliwanag niya dito.
Huwag kang maniwala sa kanya. Niloloko ka lang ng lalaking yan, kapatid ko. Hindi kanya magawang piliin. Hindi kanya totoong mahal. Dahil ang totoong mahal niya ay si Agatha. Sabat ni Prinsepe Nicholas. Bakit ba pinagpipilitan mo na mahal ko si Agatha? Dahil nakikita ko, ayaw mo lang aminin. Ginagawa mo pang dahilan ng pagkakaibigan niyo ni Aga. Hindi siya nakasagot. Bigla siyang nalito. Samantalang kita niya sa mukha ng diwata ang kabiguan. Sinusumpa kita, Lauro. Sinusumpa kong hindi magiging maligaya ang buhay mo. Tandaan mo yan. Sigaw ng diwata. Ilang sandali pa ay bigla siya nitong itinulak. Hindi niya alam kung saan siya napunta ng mga sandaling iyan. Basta sobrang dilim, sobrang lalim, sumisigaw siya ng malakas para humingi ng tulong. At isang saglit pa ay bumagsak siya sa isang madilim na lugar. Wala siyang makita kahit ano. Napakadilim talaga. Sigaw lang siya ng sigaw hanggang sa unti-unting nanghihina ang kanyang sarili. Dahan-dahang pumaptak ang kanyang luha sa mga mata. Hindi niya inasahang ganun ang gagawin ng prinsesa sa kanya. Ikinulong siya nito sa isang napakadilim na lugar. Hindi man lang siya makahingi ng tulong sa kanyang ina at mga kaibigan. Samantalang hindi mapalagay si Aling Sima sa mga kilos at desisyon ng binatang anak. Nang makauwi sila galing sa albularyo, ay nagkulong ito at nang tawagin niya ay ayaw namang sumagot. Kahit anong katok niya sa kwarto ni Lauro ay hindi ito sumasagot. Noong una ay nakala niyang tulog ito, kaya hinayaan muna niya. Ngunit nang maghapunan ay kinakailangan niya itong tawagin. Dahil hindi pwedeng hindi ito kakain. Mahaba ang gabi. Paniguradong gugutumin ito. Ngunit ayaw pa rin itong sumagot. Nabahala na siya para sa kanyang anak. Kaya nagdesisyon na siyang buksan ang pinto. Doon ay bumungad sa kanya ang katawan ni Lauro na nakasalampak sa harap ng salamin. Wala itong malay kaya sumigaw siya para tawagin ang bunsong anak. Nay, bakit? Anong nangyari kay Kuya Lauro? Diyos ko, anak. Halika, tulungan mo akong buhatin ang Kuya Lauro mo. Ihiga natin siya sa kama niya. Tarantang wika ni Aling Sima. Niyugyug pa niya ng niyugyug ang anak. Ngunit ayaw nitong magising. Maawa ka, Lauro. Kumising ka na, anak. Umiiyak na sambit ni Aling Sima. Mabuti pa itawagin mo si Mang Rudy, bunso. Sige na, bilisan mo na. Utos nito sa bunsong anak. Mabilis din itong pinunta ng nasabing albularyo. Sakto naman na wala itong ginagawa kaya naisama kaagad ito. Sinabi ko nang kailangan ng kapatid mong iyon ng proteksyon. Ayaw naman maniwala. Tignan mo tuloy, ako pa rin naman ang napeperwisyo. Masyado kasing nagtitiwala sa mga elementong iyan. Kunti lang ang mabuti sa mga iyan at kahit gaano pa nila kabuti, kung tatanggihan mo sila, lalo na't may gusto sila sa'yo, tiyak pa rin may gagawin silang masama. Kaya ikaw, bunso, maging wais ka. Litanya ng albularyo. Mangulang ang binatilyo upang hindi nahahaba pa ang usapan. Pagkarating sa bahay ay diretso agad sila sa kwarto ni Lauro. Nadatnan nila itong tulog pa rin. Kita nyo na kung gaano kasama ang mga elementong iyan. Ikinulong nila ang kaluluwa ni Lauro. Ayaw kasing pumayag ng anak niyo sa kanyang gusto. Paano yan? Hindi ko pa sila pwedeng harapin ngayon. Sarado ang portal sa kanilang mundo. At saka, di masyadong malakas ang enerhiya. Kapag ibang araw dapat Martes at Biyernes lang. Kaya sa susunod na araw pa ako makakagawa ng ritual. Litanya ng albularyo. Kawawa naman ang anak ko, Mang Rudy. Umiiyak na wika ni Aling Sima. Pinagsabihan ko naman siya. Ayaw kasi niyang makinig sa akin.
Sana lang hindi siya pinilit na kumain ng itim na pagkain. O baka siya mismo ang may gusto na kumain ng ganon. Bakit po, Mang Rudy? Sinasabi ko sa iyo, hindi na siya makakabalik pa sa ating mundo. Mananatili lang siyang ganyan habang buhay, nakatulog hanggang sa unti-unting mamamatay ang kanyang katawan dahil hindi na makakain ang pisikal niyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay mananatili sa mundo ng mga engkanto. Litanya ng albularyo. Mas lalo iyong ikinabahala ni Aling Sima. Umiiyak na rin ito at todo ang tawag ng nasa taas. Na sana'y huwag ipahintulot na mangyari ang bagay na iyon. Babalik na lang ako sa Biyernes. Alas 9 ng umaga, narito na ako para sa unang ritual. Bili ng albularyo. Hindi na umalis pa ng bahay si Aling Sima sa takot na pagkapati katawan ni Lauro ay kukuhanin ng elemento. Hanggat hindi ito magigising hindi niya ito iiwanan. Huwebes ng hapon nang may tumigil na kotse sa harapan ng kanilang bahay. Pamilyar sa kanyang tunog ng kotse. Nang silipin niya hindi siya nagkamali. Ang kambal ito. Bigla siyang natuwa dahil ramdam niyang kahit papano ay may karamay siya sa pamamagitan ng dalawang ito na laging nariyan para kay Lauro. Agad siyang lumabas para salubungin ang dalawa. Napadalaw kayo. Nakangiting salubong niya sa dalawa. Gandang araw po, Aling Sima. Nag-alala kami kay Lauro kasi 2 araw na siyang nakaliban. Kako ay, baka lumala ang kanyang karamdaman. Bungad iyon ni Aga. Iyon na nga 2 araw na siyang tulog. At ang sabi ng albularyo, kinulong daw ng elemento ang kanyang kaluluwa. Sana lang hindi pa siya kumain ng itim na pagkain, sabi ng albularyo. Nang marinig iyon ni Agatha, ay nabahala ito ng gusto. Nilapitan ito ang katawan ng binata. Hinaplos ang noo at pininghot pa ang ilong. Na tila ba natutulog lang talaga. Gumising ka na dyan, hindi na masama ang loob ko. Tsaka ayos lang din kung hindi mo ko matutunang mahalin. Ayos na ako na magkaibigan lang tayo. Pero sana naman, matauhan ka rin na hindi ka elemento. Hindi ba dapat ibuwis ang buhay mo para sa kanila at iwanan ng tuluyan ang tunay mong pamilya? Maawa ka naman sa nanay mo. Wika niya dito. Ilang sandali pa ay pumasok na rin si Aga at tumabi sa kambal nito. Naalala mo ba noong maliit pa tayo? Lupitin ka din noon ng elemento. Di ba nga may kinakausap ka pa na kung sino? Madalas ka pang tuksoy noon ni Lauro na baliw. Kwento ni Aga. Kaya nga kuya, buti na lang tinantanan ako ng elementong iyon. Ayaw pa maniwala dati nila mama. Ang sabi, imaginary friend lang daw. Buti hindi umabot sa punto na dinadala nila ako sa kanilang mundo. Baka ganito din ang sasapitin ko noon. Hindi ka na umabot sa ganun dahil may ibinaon na diamante sa katawan mo. Yung sabi ng albularyo noon, kailangan kang libingan ng batong iyon dahil lapitin ka ng mga elemento. Dahil doon ay nagalit sa iyo ang elemento. Itinula ka, kaya ka nalaglag sa puno ng mangga kung saan tayo madalas naglalaro noon ni Lauro. Akala ko nga hindi ka na mabubuhay noon dahil ilang araw kang comatose. Kaya simula noon ay bantay sarado na ako sa iyo. Pero sabi ng albularyo noon, may isang lalaki na lapitin din ng elemento ang makatuluyan mo sa buhay. Ngayon napaisip ako, bakit hindi ka magustuhan ni Lauro? Tingnan ko naman siya ang tinutukoy ng albularyo. Litanya ni Aga. Ayan ka na naman kuya, ayos na, tanggap ko na. Iniyakan ko na ng isang buong gabi siya. Kung hindi ako kayang mahalin na Lauro ay ayos lang. Ang mahalaga ay wag lang masira ang pagkakaibigan niyo. Tsaka malaki naman ang utang na loob natin sa kanya, hindi ba? Kung hindi niya ako nasalo,
kahit alanganin. Tiyak naman na hindi ako mabubuhay noon dahil sa malaking bato na matulis ako tatama noon. Si Lauro pa nga ang nagtamo ng sugat noon dahil sa ginawa niya. Kaya tatanungin ko yung malaking utang na loob hanggang sa huling sandali. Lita niya ng dalaga. Mabuti naman kung ganun. Hindi rin naman natin mapapilit ang damdamin ng isang tao kung ayaw sa atin, hindi ba? Tanong ni Aga. Napatawa lang si Agatha. Nahalongkat tuloy nila ang kanilang kabataan sa harap ng katawan ni Lauro. Ginabi sila roon at bago tuluyang umuwi, ipinapanalangin nila na sana'y magiging matagumpay ang albularyo na mabawi ang kaluluwa ni Lauro. Inabukasan, 6:00 pa lang ng umaga nang pumunta si Mang Rode sa bahay ni Aling Sima. Ginawa nito ang ritual ng pagbawi sa kaluluwa ni Lauro. Napangiti pa ito dahil natitiyak ni Mang Rode na kayang-kaya nitong mabawi ang kaluluwa ni Lauro. Mabuti naman at hindi siya kumain sa mga pagkain naroon. Di ako makakauwi siya ng ligtas mamaya. Salamat naman kung ganon. Makakasama na namin ulit si Lauro. Tuwang wika ni Aling Sima. Pinagpatuloy pa rin ni Mang Rode ang kanyang ritual. Umabot iyon ng 1 oras. Pagkatapos noon ay nagtaka si Aling Sima. Akala ko ba babalik na ang aking anak? Bakit hindi pa nagising ang anak ko? Tapos na di ba ang ritual? Tanong ni Aling Sima. Hindi naman ito magic lang na pagkatapos mag-ritual ay magising na lang siya bigla, Aling Sima. Mamayang 6:00 ng hapon, tinitiyak kong magigising na siya. Magre-ritual akong muli at alalahanin mong iba ang oras sa mundo nila. Wika pa ng albularyo. Hindi naman siya dismayado. Masyado lang siyang atat na magkasamang muli ang anak. Kinahaponan ay bumalik na ito para sa pagsalubong ng kaluluwa ni Lauro. May dala itong pulang kandila. Sinindihan nito iyon. Magsisilbi itong liwanag sa dilim na lugar kung saan ito nilagay ng prinsesa. Samantalang malapit na sila Aga at Agatha sa bahay nila Aling Sima. Inaasahan ng kambal na sa araw na iyon ay magigising na si Lauro. Iyon kasi ang sabi ni Aling Sima na araw na magre-ritual ang albularyo. Pagkarating nila doon ay naroon nga ang nasabing albularyo. Nangangalahati na ito sa ginagawang ritual nang makarating sila. Nasa labas lang muna sila ng kwarto ni Lauro. Hinihintay ang paggising nito. Ilang sandali ang lumipas ay narinig na nila ang iyak ni Aling Sima. Iyak sa sobrang tuwa dahil sa wakas ay gising na si Lauro. Tsaka lang pumasok ang kambal. Saktong pagpasok nila nang mapako ang mga mata ni Lauro kay Agatha na noon ay papalapit sa kanya. Mabuti naman ang tagabalikan ng Lauro. Sobrang nag-aalala sa iyo ang ina. Wika ni Agatha. Ikaw din naman, tudyo ni Aga. Kuya naman. Nahiyang saway ni Agatha sa kambal. Bakit? Totoo naman di ba? Kaya nga narito tayo eh. Wika pa rin ni Aga. Napatawa lang si Aling Sima. O siya, mag-usap lang kayo dito ha. Maghahanda lang ako ng hapunan. Kaya gutom na itong si Lauro. Wika ni Aling Sima. Hindi na ko hingi ng suhestyon mo, Lauro. Kailangan mo nang suotin ang proteksyon na ito. Ginawa ko ito kaninang madaling araw. Espesyal ito para sa iyo. Wika ni Mang Rode. Mabuti at hindi ka na tumanggi pa. Wika rin ni Agatha. Ngumiti lang si Lauro. Nang magpaalam si Mang Rode para uuwi, ay nagpasalamat dito si Lauro. Ang saya ko. Hindi ko inasahan sa pagising ko ay kayo ang bubungad sa akin
Wika niya nang maiwan silang tatlo sa loob ng kwarto. Aga, pwede ba akong makiusap? Biglang tanong niya sa kaibigang lalaki. Oo naman, palagi. Pwede ko bang makausap ang iyong kambal na kami lang? Biglang napangiti ng pilyo si Aga, sabay tawa. Nahihimigan ko yun ah. Siyempre naman, bakit hindi? Sagot nito at diretso nang lumabas. Napakunot ang noo ni Agatha nang maiwan silang dalawa sa loob ng kwarto. Bakit? Nakang tanong ni Agatha. Alam mo, kung hindi pa ako nakulong sa pagkadilim-dilim na sulok ng lugar na iyon, hindi ko pa ma-realize na mahal pala talaga kita. Natatakot lang ako dahil bukod sa magkaibigan tayo, ay napakayaman mo. Napakayaman nyo. Para lang pumatol sa katulad kong napakahirap ng buhay. Litanya niya. Iyan lang pala ang dahilan bakit parang nilalayuan mo ako ng sadya. Yaman ba ang basihan ng pagmamahal? Hindi naman, hindi ba? So, kung uhilingin ko sa iyo na ligawan kita, bibigyan mo ako ng pagkakataon? Hinawakan siya ni Agatha sa kamay at tinitigan ng matagal bago nagsalita. Alam mo, hindi ko alam kung anong tawag sa mga kagaya mo, Lauro. Sobrang halata naman na papayag ako, di ba? Ngumiti siya dito at nakipagtitigan. Sa tagal, na halos sa inyo ng Kuya Aga lang nakapokus ang aking atensyon. Imposible ba na mahulog ang loob ko sa'yo? Tanong pa ni Agatha. Mataas ang respeto ko sa pamilya mo, lalo na sa mga magulang mo, Agatha. Kaya natatakot akong makagawa ng maling desisyon. Ngunit ngayon, sigurado na ako. Mahal na mahal talaga kita. Siyempre hindi kita sasagutin ngayon. Masyado ka namang siniswerte. Dito mismo sa kwarto mo. Tsaka nangako ako sa mga magulang ko na walang boyfriend hanggat hindi ako naging CEO sa isa sa mga negosyo ng aming pamilya. Nalitaan niya nito. Mangaw siya at magsasalita na sana nang biglang magsalita itong mali. Hep, isa pa pala. Ano yon? Dapat magpaalam ka muna sa kambal ko. Alam mo naman iyon ang aking bantay. Yun lang pala. Oo naman. Saka ako pa. Lakas ko kaya sa kambal mo. Aniya. Tumawa na lamang ito. Pareho silang hindi makapaniwala na darating ang araw na magiging mag-iibigan silang dalawa. Gayong kaibigan lang naman sila simula kabataan. Ika nga. Hindi pwedeng maging kapalaran mo ang isang nilalang o taong hindi nararapat para sa'yo. Ang isang tao ay kadalasang nakakatagpo ng kanyang kapalaran. Ngunit sinasadya niya itong iwasan. Kung saan naman pinipilit nilang lumayo, ay tsaka naman nila mapagtanto ang halaga ng taong dapat talaga ay nakalaan para sa buhay nito. In short, the more you hate, the more you love. Sa paglipas ng mga panahon ay nagkatuyuluyan sila at nagmahalan sila hanggang sa wakas at magunaw man ang mundo ay hindi sila mapaghihiwalay. Kahit magkakaputok pa man ang bunganga ng mga marites at maputol ang lahat ng kamay ng magnanakaw, ay hindi talaga sila mapaghihiwalay. Kasi ganyan ang wagas ng pagmamahal. Wagas na walang bigas. Wakas.